May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, mga lihim na nagkukubli sa dilim. Mga nilalang na hindi nakikita pero ramdam na ramdam. Mga presensyang hindi saklaw ng isip ng karaniwang tao. Ikaw, naniniwala ka ba sa multo? O mas tamang itanong, handa ka bang maniwala kapag sila na mismo ang lumapit sa iyo? Sa kwento natin ngayong araw, masisilayan ninyo ang isang binatang hindi lamang nakatagpo ng kaibigan, kundi isang kaibigang nanatili kahit lampas na sa kamatayan. Kaya halika, humawak ka sa dilim at sabay tayong pumasok sa paparating na takip silim. Ako si Ben, isang estudyante sa kolehiyo, Tubong Negros, anak ng mga magsasaka. Nag-iisa lang akong anak at kahit labag sa loob ng mga magulang ko na lumayo ako, pinili pa rin nilang isakripisyo ang lahat para sa pangarap ko. Halos buong ipon nila naubos sa tuition, dorm at pang-araw-araw kong gastusin sa Maynila. Engineering ang kursong kinuha ko. Bata pa lang ako, alam ko na ito ang landas ko. Doon ko nakilala si Roy. Si Roy, kumpleto, mayaman, gwapo, sikat, mukhang Espanyol, laging napapaligiran ng tao. Samantalang ako, tahimik, simpleng estudyante, laging nasa gilid. Aminin ko, nainggit ako sa kanya, pero hindi alam ng karamihan na may lihim si Roy na mas mabigat pa sa kahit anong yaman. Bukas ang kikatlong mata niya. Ako lang ang nakakaalam at nakiusap siyang huwag ko itong ipagsasabi. Takot siya na kapag nalaman ng iba, iiwanan siya. At alam ko ang pakiramdam na iyon. Dahil minsan na rin akong naging mag-isa. Isang gabi, pauwi kami. Galing sa bahay ng kaklase. Madilim ang kalsada. Walang ilaw, walang tao. Bigla siyang natigil, nanigas, nakaturo sa hangin. Ben, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. May babae, sabi niya. May babaeng nakaputi, nakatayo sa gilid ng daan, nakatitig sa kanya. Ngumiti raw ito, ngiting hindi pang tao, ngiting parang may inaanyayahang sumama sa impyerno. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo, pero nanatili ako dahil kaibigan ko siya. Mas lalong naging kakaiba si Roy. Araw-araw, bago kami pumasok sa dorm, may binabati siya. Isang bata, hindi ko nakikita. Pero naririnig ko ang sinasabi niya. Oh, kamusta araw mo? Nakapaglaro ka ba? Huwag kang lalayo ha. Isang semestre niya itong ginagawa hanggang sa napansin ko. Namamayat siya. Lumulubog ang mga mata. Halatang hindi na natutulog. Pero tuwing tinatanong ko, ayos lang ako, Ben. Ngiting pilit. Ngiting may itinatago. Alam ko sa sarili ko na may pinagdaraanan si Roy. Isang problemang hindi pa niya kayang ikwento o pag-usapan. Kaya bilang respeto sa kanya, pinili kong huwag na siyang kulitin. Noon ay Disyembre at sobrang dami naming gawain sa paaralan. Nagkataon pang nahiwalay kami ng grupo ni Roy para sa isang subject. Kaya madalas ay hindi na kami nagkakasabay umuwi. Magkaiba na rin kasi ang lugar na pinupuntahan namin. Isang gabi, inaya ako ng mga kagrupo ko na kumain sa labas. Unang beses ko yung sasama, kaya labis akong na-excite. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang kalagayan ni Roy. May mga kaklase kaming kabilang sa grupo niya na nagsabi sa akin na napapansin daw nilang madalas nakatulala si Roy habang gumagawa sila ng gawain. Palagi raw itong lutang at parang wala sa sarili. Sinubukan ko siyang yayain na sumama sa amin, ngunit tumanggi siya.
Okay lang, Ben. Sumama ka na sa kanila, sabi niya. Pasensya ka na. Wala lang talaga ako sa mood lumabas ngayon. Sige, ang tanging naisagot ko. Umalis na ako at nagkita-kita kami ng mga kagrupo ko sa napag-usapang kainan. Sabay-sabay kaming umorder at naghapunan. May konting kwentuhan, tawanan at kulitan. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko pa rin maalis sa isip ko si Roy. Bago kami umalis, naisipan kong ibili siya ng hapunan. Kahit papaano, gusto kong may makain siya at sana ay makatulong iyon sa nararamdaman niya. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam na ako sa mga kaklase ko. Habang naglalakad pa uwi, excited akong makarating agad sa dorm dahil alam kong magugustuhan ni Roy ang pasalubong ko. Paborito niya kasi ang pancit bihon at canton na pinagsama. Kaya iyon ang in-order ko sa kainan. Ngunit habang binabaybay ko ang daan papunta sa dorm, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para akong nauubusan ng hangin. Napaupo ako sa gilid ng kalsada. Wala nang tao noon dahil pasado 12:00 na ng hating gabi. Tanging mga nakaparadang sasakyan sa labas ng mga bahay ang makikita sa paligid. Sa abot ng aking makakaya, tumayo ako at muling naglakad. Ngunit biglang dumilim ang aking paningin. Pinilit ko pa ring makarating sa kwarto ko. Habang umaakyat ako sa hagdan ng dormitoryo, nakaramdam ako ng matinding hilo. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Pagmulat ko ng aking mga mata, nasa loob na ako ng aking kwarto. Naroon si Roy sa tabi ko. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Kitang-kita ang pangamba sa kanyang mga mata. Nang mabuksan ko ang aking bibig at masabi ang, "Okay na ako, Roy." Bigla siyang napangiti. Isang ngiting parang sa batang nabigyan ng lollipop. Umupo ako at sinabi, "Salamat, Roy. Buti na lang at nailigtas mo ako." Ngumiti lamang si Roy sa akin nang sabihin kong may pasalubong akong para sa kanya. Kinuha niya ito at nagpaalam na. Habang nasa pintuan siya, napansin ko na may katabi siyang bata. Hawak ni Roy ang mga kamay nito at tila may pinag-uusapan silang dalawa. Bago pa man ako makapagsalita o makapagtanong kung sino ang bata, bigla niyang isinara ang pinto ng kwarto ko. Hindi ko na inusisa pa ang aking nakita. Sa halip, nagpahinga na lamang ako dahil bahagya pa rin akong nahihilo. Kinabukasan, nagising ako sa malakas na ingay sa labas ng dormitoryo ko. Bakit parang ang daming tao? Sino-sino sila? Tanong ko sa sarili ko. Kahit inaantok pa ako, bumangon ako at lumabas ng kwarto. Doon ako napatigil. May mga pulis, mga estudyanteng nagkukumpulan mula sa iba't ibang kwarto ng dorm at isang stretcher na inilalabas mula sa ambulansya. May nakabalot na katawan sa puting tela. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita kong bukas ang pinto ng kwarto ni Roy at may mga pulis sa loob nito. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa akin. Mas lalo akong nanghina nang bahagyang buksan ang puting tela at doon ko nakita si Roy. Wala na siyang buhay.
May maitim na marka sa kanyang leeg. Biglang nagsalita ang isang pulis. Roy De La Cruz, 19 na taong gulang. Cause of death, suicide. Tinatayang 10:00 ng gabi ang oras ng pagkamatay. Parang gumuho ang mundo ko. Bakit, Roy? Bakit? Paulit-ulit kong tanong sa sarili ko habang humahagulgol. Nanginginig ang buong katawan ko, pero pinilit kong lumapit at magtanong. Sir, ano ho ba talagang nangyari? Tanong ko habang umiiyak. Nagbigti ang binata, sagot ng pulis. May iniwan siyang suicide note. Nabanggit doon na may mabigat siyang problema sa pamilya. Hindi ko napigilang umiyak ng mas malakas. Roy, sana kinausap mo ako. Kahit papaano, gumaan sana ang dinadala mo. Sambit ko sa isip ko. Ngunit bigla akong napahinto. Napawi ang luha ko. Napalitan ng kaba at matinding takot. Kung 10:00 ng gabi pa pala namatay si Roy, sino ang tumulong sa akin kagabi? Sino ang taong nakita ko sa loob ng kwarto ko? Nanlamig ako sa ideyang yon. Marahil, ang batang hindi ko palaging nakikita, ang madalas kausap ni Roy, ay siya ring nakita kong kasama niya noong gabing iyon bago niya isinara ang pinto ng kwarto. Marahil, totoo nga ang sinasabi ng mga matatanda na kapag may matinding aksidenteng nangyari sa iyong buhay, minsan ay nabubuksan ang iyong third eye. Marahil noong gabing iyon, matapos ang aksidenteng sinapit ko, ay nabuksan ito. Kaya nakita ko ang batang kausap ni Roy. Salamat, Roy. Kahit sa huling sandali, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Magpahinga ka na, kaibigan. Alam kong pagod ka na rin. Maraming salamat. Kaya sa inyong lahat, kung may napapansin kayong mga taong may pinagdadaanan, may mga laban na tahimik nilang kinakaharap, subukan ninyo silang kausapin kahit saglit lang. Minsan, sapat na ang makinig sa kanila para muling mabuo ang lakas ng loob ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Ayos sana ang maging daan upang makita nila ang liwanag ng Diyos. Huwag din nating kalimutang humingi ng gabay sa Kanya, lalo na sa mga panahong pinakamadilim ang ating tinatahak. Tunay ngang mahiwaga ang mundo, puno ng problema at pagsubok. Ngunit kahit ganoon, huwag tayong susuko. Piliin pa rin nating lumaban sa hamon ng buhay. Abangan ang susunod na kabanata at sabay-sabay tayong pumasok sa pagsapit ng takip silim.